Nagsalubong ang mga kilay nina Lance at Talia, 2 araw na silang hindi lumalabas ng kwarto, kaya hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Lumingon si Lance at nagtanong, itong kapwa Dawist, ano ang sinabi mo? Para takutin si Lance. Hindi mo alam, nakakalat sa buong forces. Kung alam ko, tatanungin pa kita, kaya sabihin mo sa akin dali. Kinabukasan, isang tao mula sa Yu-clan o Anolyungi biglang kumalat ng balita na ang matandang ninuno at o pangalawang ninuno ng kanilang pamilya, ay babalik. Sinabi ni Lance, hindi ba ang matandang ninuno at pangalawang ninuno ng kanilang pamilya ay palaging nasa pamilya? Sinong nagsabi sa'yo na ang ninuno at pangalawang ninuno ng pamilya nila ay nasa 4 Seas, napunta na sila sa 5 Seas? Pupunta sa 5 Seas. Hindi ba't ang mga nakarating na sa merging stage lang ang maaaring makapasok sa Fivefold Sea? Si Talia ay abala. Oo, ang Yu-clan's old ancestor at second ancestor ay nakarating na sa merging stage, kaya lahat sila ay napunta na sa 5 Heavy Seas. Kung hindi, ang Yu-clan ay hindi mamamahala sa third ancestor ngayon. Bahagyang sumangot si Lance, ibinabato ni Yu ang balitang ito sa oras na ito, tila talagang sinusubukan niyang takutin si Lance. Sa kasamaang palad, si Lance ay hindi isang takot na nagtapos, paano siya matatakot sa kanila? Gayunpaman, ang Yu-clan ay may 2 malalakas na individual na lumampas sa exaltation stage, na hindi naisip ni Lance, ngunit tila ang Yu-clan ay hindi kasing daling harapin gaya ng naisip niya. Noong una, gusto ni Lance na pumunta at makipag-ayos sa Yu-clan ngayon. Ang tao sa susunod na mesa ay nagsabi, sa aming buong 4 na dagat, mayroong halos 15 pamilya na may mga taong umabot sa yugto ng pagsasama at pagkatapos ay pumasok sa 5 dagat. Gayunpaman, pagkatapos nilang maabot ang yugto ng kombinasyon, lahat sila ay pumasok sa 5 mabigat. Seas to go? Kaya sa kasalukuyan, sa buong 4 Heavy Seas, walang combination stage, at ang pinakamalakas ay nasa ika-9 na yugto lamang ng exaltation. Ang isa pang tao ay nagsabi, hindi ko alam kung ano ang pinakamalakas na lakas ni Lance, at kung kaya niyang talunin ang ikatlong ninuno ni Yu, kung hindi, kung si Lance ay hindi natatakot na matakot, kung gayon ang kay Yu ay nasa tunay na panganib. Hindi mangangahas si Lance na pukawin si Yu, kung tutuusin, ang mga tao ay may 2 pagsasama-samang yugto sa 5 mabibigat na dagat, kung si Lance ay matino, dapat siyang makipagpayapaan kay Yu. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa pintuan at nagsabi, mga Ginoo, ako ay isang anak ng Yu-clan, ang aming ninuno ng pamilya ay nagpadala ng salita upang makipag-usap ng personal kay Lance, 5 araw mula ngayon, sa Hong Banquet House. Sana ay tumulong kayong lahat sa pagkalat ng salita at ipasa ang balitang ito sa tainga ni Lance, salamat sa inyong lahat. Pagkatapos sabihin iyon, pumunta ang lalaki sa susunod na dahil hindi niya mahanap si Lance, at kailangan niyang gamitin ang pamamaraang ito para ipaalam kay Lance. Bumalik sa silid sina Lance at Talia. Lance, ano ang gagawin ngayon? Hindi nakakagulat na ang pangatlong ninuno ni Yu ay naglakas loob na maging napakayabang, at hindi nakakagulat na walang nang ahas na guluhin ang auction house ni Yu, ngunit lumalabas na ang ninuno ni Yu at pangalawang ninuno ay malakas sa yugto ng kombinasyon. Ito medyo masampal kung hindi tayo maglalakas loob na gumawa ng anumang aksyon laban sa angkan. Kapag may nabalitaan, pagtatawanan tayo ng lahat. Sinabi ni Lance, huwag mag-alala, hindi ako natatakot sa yugto ng kombinasyon, basta't mayroon akong sapat na mga spirit stone sa ika-6 na baitang, ang yugto ng kombinasyon ay wala. Ngunit kailangan nating dumaan sa stage ng kombinasyon, ang dami ng mga espiritong bato, imposibleng masukat. Hindi masusukat, bigyan mo ako ng isa pang 3,900 na pang-6 na baitang na mga espiritong bato at magagawa kong umakyat sa unang yugto ng pinagsamang katawan. Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata, 3,900 piraso, lakas ng loob mong sabihin ito. 3,900 na 6 na baitang mga spirit stone, anong klaseng konsepto ito? Natatakot ako na ang lahat ng pamilya sa buong forces nilaibot nila ang buong dagat, at baka hindi nila ito maiangat. Sinabi ni Lance, kung gayon, saliksikin natin ang buong 4 Heavy Seas ng isang beses, hindi ba't sinabi lang iyon ng taong iyon sa bulwagan?
Ang 4 Heavy C ay walang mga tao sa combination stage, at ang pinakamalakas ay nasa loob lamang. Ang ika-9 na yugto ng exaltation. Kaya, kailangan kong pagbutihin ang aking lakas sa lalong madaling panahon, hanggang sa matalo ko ang ika-9 na yugto ng out-of-body stage. Sa panahong iyon, ang buong 4 na mabigat na dagat ay mayayapakan sa ilalim ng aking mga paa, at kukunin ko na ang buong 4 na mabigat na dagat para sa lahat ng mga spirit stone ng ika-6 na baitang. Sa tingin ko ay sapat na ito upang payagan akong makahakbang sa yugto ng kombinasyon. Kahit na hindi ko magawa, hindi ito malayo. Bagamat mayroong 15 na pamilya sa 4 Heavy Seas, at may malalakas na tao sa 5 Heavy Seas, basta hindi sila lalabas, saka ako ang namamahala dito. And once I reach the merging stage, then baka hindi ako matatakot. Mabuti, sinusuportahan kita. Napakahirap makakuha ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang, umaasa sa mga individual, posible lamang kung sisirain mo ang buong 4 na dagat. Tumango si Lance at ngumiti. Tama, hindi pumapatay ang isang tao para sa sarili, basta't makamit ko ang layunin ko, ayos lang, tsaka, wala akong balak pumatay, mag-scavenge lang. Hahaha. Pagkalipas ng 5 araw, dumating si Lance sa Hong Banquet House. Ngayon, alam ng buong forces ang tungkol sa negosasyon sa pagitan ni Lance at ng Yu Clan. Sa makatuwid, nang dumating si Lance sa Hong Banquet House, nalaman niyang puno ito ng mga customer. Pain si Lance, hindi ko inaasahan na ang mga tao sa spiritual realm ay mahilig manood, ngunit natatakot ako na ang lahat ng mga customer na ito ay nariyan upang manood. Ikaw ay dapat si Lance, lahat ng mga ninuno ng Yu Clan, naghihintay ka sa ikatlong palapag. Pagpasok pa lang niya sa Hong Banquet House, sinalubong siya ng may-ari ng tindahan, na halatang kinikilala si Lance. Hakbang-hakbang na umakyat si Lance sa ikatlong palapag. Sa bulwagan sa ikatlong palapag, walang ibang mga customer, isang mesa lamang ang nakalagay sa gitna, at sa ngayon, ang ilan sa mga ninuno ng Yu Clan snack stage ay nakaupo doon, naghihintay kay Lance. Yo-ho! Nandito na silang lahat. Ngumiti si Lance. Ang ilan sa mga ninuno ng Yu Clan ay agad na tumingin kay Lance. Sinabi ng ikatlong ninuno ni Yu, Lance, maupo ka, ngayon, dapat tayong makipag-ayos. Oo, kakausapin ko lang din kayo. Sabi ni Lance, kaya nga nandito si Lance, maliban sa, tiyak na magkaiba ang mga tuntunin ng kanilang negosasyon. Umupo si Lance sa tapat ng ikatlong ninuno ni Yu Clan. Ang ikatlong ninuno ni Yu ay nagsabi, Lance, magsimula na tayong makipag-ayos. Dati, ang iyong pinsan, si Frank, ay pumunta sa aming auction site upang mag-auction ng isang middle-grade superior flying sword, tama? Tama. After that, we followed the rules, and also broke the rules, and gave him a 19% share, right? Tama. Kung gayon, ang iyong pinsan na si Frank, na napaka-ambisyosa, ay hindi nasiyahan at naisip na nakahanap kami ng lahat ng uri ng hindi nararapat na mga pangalan upang sirain siya, tama? Tama. Sige, ngayon ko naman sasabihin na pinagtabuyan mo ang aking pinsan at seryosong pinahiya ang aking kaya makikipag-ayos ako sa iyo ngayon, at kung hindi natin ito magawa ngayon, natatakot ako na mayroong magdenak ng dugo dito. Sabi ni Lance. Dadanak ang dugo mo ang dadanak. Bumantong hininga ang isa sa mga ninuno sa ika-5 yugto niyo na wala sa kahon, sinabi ni Lance na dadanak ang dugo na para bang binabantaan niya sila, na ginagawa silang napaka-nagagalit. Tumawa si Lance, tinuro ang ninuno na iyon at sinabing, tama, kung hindi tayo makapag-usap mamaya, ibuhos mo muna ang iyong dugo. Lance, ikaw. Tumitig ang matandang ninuno na iyon ng ika-5 yugto sa labas ng mga panlilinlang, nanginginig pa rin ang kanyang katawan sa galit. Ang tono ni Lance ay talagang walang pakiramdam na ilagay si Yu sa kanyang mga mata, hindi ba niya narinig ang balita na babalik na ang matandang ninuno ni Yu, ang pangalawang ninuno? 1712. Ang ikatlong ninuno ni Yu ay nagsabi, Lance, iniimbitahan kita ngayong araw na ito upang magkaroon ng magandang pag-uusap. Pagkatapos ng lahat, ang sama ng loob sa pagitan natin at sa iyo ay talagang kailangang linawin, upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang pinsala sa lahat.
Sinabi ni Lance, bihira lang na mayroon kayong ganitong puso, mabuti, kung maaari itong maging mapayapa, ayaw ko rin ng digmaan, sabihin mo sa akin, paano mo gustong ayusin ang sama ng loob sa akin. Simple lang, hindi namin natrap ang pinsan mo noon, pero ang pinsan mo ay nag-i-imagine lang ng mga bagay-bagay. Kaya, nakikiusap kami na yayain mo ang pinsan mo at sabihin sa amin ng harapan kung saan namin siya pinagpitan. Galit na sabi ni Lance, you fucking asked me out to say this to say. You didn't screw my cousin. Iyan ba ang kailangan ko sa inyo? Lance, mangyaring magpakita ng paggalang, ako man lang ang ikatlong ninuno ng Yuklan. Galit na sabi ng ikatlong ninuno ng Yuklan. Hahaha, tignan mo ang hugis ng bibig ko, Ninong Utot. Ikaw. Ang ilang mga ninuno ng Yuklan ay galit na galit, hindi inaasahan na ilalagay ni Lance ang Yuklan sa kanyang mga mata. Lance, hindi mo ba alam na ang ating mga ninuno sa Yuklan at ang second ancestor, sila ay nasa pinagsamang yugto, nagpunta sa 5 seas at malapit nang babalik. Sabi ng isa sa mga ninuno ni Yu, natakot siya na si Lance ay hindi pa naririnig ang tungkol dito, kaya pinaalalahanan siya. Ngumisi si Lance, ito ay isang takot lamang, kung talagang babalik sila at hahayaan silang pumunta dito, ipinapangako kung hindi ko babaliin ang kanilang mga binti. Lance, mangyaring magpakita ng paggalang sa ating ninuno Yu. Tingnan mo ang hugis ng bibig ko, ninuno ng umot-o. Yu. Galit na galit ang grupo ng mga ninuno ni Yu kay Lance. Ang ikatlong ninuno, sa partikular, ay may hitsura na hindi maiwasang lumaban. Sinabi ni Lance, tinanong mo ako para sabihin sa akin na hindi mo pinaglabanan ang espiritong bato ng aking pinsan, tama? Kung gayon, sasabihin ko rin sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, makipagpayapaan sa iyo, pagkatapos ay bayaran mo ako ng 5 beses kung gaano karaming mga spirit stone sa ika-6 na baitang ang iyo pinalo sa akin, binaril mo ako ng 47 na mga batong pang-6 na baitang, 5 beses iyon ay 235. Nanaginip ka, isang hanggal na panaginip, nababaliw ka sa pagnanais ng mga spirit stone. Ang ikatlong ninuno ng Yuklan ay nanunuya, habang nag-aalab, hiniling niya kay Lance na makipag-ayos ngayon, na iniisip na malamang na nalaman ni Lance na ang kanyang angkan. Malapit nang bumalik si Ninuno at nagseselo sa angkan, pagkatapos ay gustong manirahan ng walang barya para takutin si Lance. Ngunit sino ang nakakaalam, si Lance ay hindi natatakot sa pananakot kahit kaunti, at pinagalitan sila ng umut-o na ninuno, talagang galit sa kanila. Sinabi ni Lance, huwag kang magmadaling sabihin ang iyong posisyon, hindi pa ako tapos, bukod pa sa pagbigay sa akin ng 235 piraso ng 6th grade spirit stones, kailangan mo ring patayin ang taong namamahala sa auction house. Sige, hindi na ako magdedemand, 2 na lang. Ang mga ninuno ng Yuklan na nakaupo sa tapat ng silid ay mukhang sobrang pangit. Huminga ng masama si Lance, huwag mo akong pilitin, kung hindi, ang pamilyang Ning ang magwawakas sa iyo. Lance, ikaw ang pumipilit sa akin. Ano? Gusto mong makipag-away? Naniniwala ka ba na maaari kong pugutan ng ulo ang isa sa kanila mula sa kawalan ng ulirat bago mo sabihin ang susunod na salita? Sabi ni Lance. Ang pangatlong ninuno niyo ay nagngangalit, don't you dare try anything. Puff! Sa sandaling bumagsak ang mga salita ng third ancestor ng Yuklan, ang ikatlong yugto na iyon sa labas ng kahon na ninuno ng kanilang pamilya ay naputol sa isang iglap, nang hindi man lang hinubad ang kanyang sanggol na katawan. Ikaw. Nanginginig ang katawan ng third ancestor ng Yuklan, hindi inaasahan na gagawin talaga ni Lance ang sinabi niyang gagawin niya, at gawin ito sa ilalim ng kanyang ilong habang hindi niya ito mapigilan kahit kaunti. Ito ay higit sa lahat dahil, magagamit ni Lance ang lahat ng kanyang isip sa isang isip, kaya nang kausap niya ang ikatlong ninuno ni Yu, handa siyang patayin ang matandang ninuno na nasa ikatlong yugto ng out-of-body stage. Sa isang galaw. Yu battle. Ang natitirang ilang ninuno ng Yuklan ay tumayo at tumingin sa isang ninuno na biglang namatay sa trahedya, nang walang anumang inaasahan. Ang namatay na ikatlong yugto ng ninuno na walang malay ay tinawag na Yuzon. Pulang dugo ang mga mata ng third ancestor ni Yu habang nakatingin kay Lance.
Sinabi ni Lance, nakita mo ba iyon? Kung gusto mo akong pilitin, maaari kong ipagpatuloy ang pagpatay sa iilang natitirang mga ninuno sa ilalim mismo ng iyong ilong. Lance, lilipulin kita. Inialok ng Third Ancestor Tonio ang kanyang magic weapon, isang maskara na may ulo ng tigre. Nakita ko ang Third Ancestor Neo na naglagay ng tigre head mask sa kanyang mukha, at biglang, ang kanyang maskara ay nagningning na asul. Ungol. Isang makapangyarihang ulo ng tigre na may mukha na kasing laki ng bundok na bumaba sa Lance. Nang inig si Lance, ito ay isang malakas na ikawalong yugto sa labas ng kahon. Kaagad na isinakripisyo ni Lance ang kanyang lumilipad na espada, isang malakas na tao sa ikawalong yugto ng kadakilaan, hindi nang ahas si Lance na gawing basta-basta ang kaaway. Celestial Luo Earth. Celestial Furnace Mirror. Steel Cable Giant. Gumalaw ang isip ni Lance, at sabay na pinatay ng tatlong magic weapon ang Third Ancestor Neo. Boom! Ang buong Hongyan building ay naging shard shooting kung saan-saan. Marami sa mga bisita sa pinangyarihan ay agad na nagkalat at nagsitaka sa lahat ng direksyon upang maiwasang mapahamak. Ang katatapos lang nabasag ang Hong Banquet Building sa isang suntok ay ang Steel Cable Giant ni Lance. Ang tatlong mahiwagang sandata ni Lance ay nakikipaglaban sa tatlong ninuno niyo, at mahirap paghiwalayin ang mga ito. Ang walang pag-iisip na paggamit ni Lance, ang kanyang katawan ay diretsyong pumatay sa mga ninuno niyo. Third Ancestor, iligtas mo ako. Paf! Fatch! Sabay-sabay na pinatay ni Lance ang tatlong ninuno niyo, ngunit sa kasamaang palad, ang tatlong ninuno niyo ay nasabit sa tatlong magic weapon ni Lance at hindi na nailigtas. Hindi nagtagal, napuno ng mga tao ang nakapalibot na kalangitan, na lahat ay hindi inaasahan na magaganap ang ganoong kalaking labanan sa panahon ng negosasyon. Muli ring ginulat ni Lance ang lahat, dahil bilang karagdagan sa pagkontrol sa tatlong mahiwagang sandata upang makasali sa Third Ancestor Neo, ang orihinal na katawan ay maaari ring pumunta at pumatay ng iba, na 4 sa isa lamang. Kung sino pa man, 4 na tao ang maglalaban, ang lakas ng isip ni Lance ay talagang napakalakas. Katulad nito, pagkatapos ng oras ng tsaa, ang mga ninuno ng Yu Clan ay naiwan na may 3 at 4 na ninuno, at 5 ninuno. Dahil mas malakas ang ika-4 at ika-5 ninuno at naabot na nila ang ika-7 yugto ng ika-6 na yugto ng kataas-taasan, mahirap para kay Lance na patayin sila, at sa huli, si Lance lamang ang katumbas nilang 3. Nang malapit ng makipaglaban sa kanila si Lance, ang ikatlong ninuno niyo ay huminto at sumigaw, "Umalis ka muna." Pagkatapos, hindi pinansin ng ikatlong ninuno niyo ang ika-4 na ninuno at ang ika-5 ninuno at agad na tumakas sa malayo, humihingal na parang ubod ng lakas. Kung patuloy siyang lalaban, siya ay magdaranas ng kabiguan, wala siyang pakialam ngayon, ito ay fundamental na iligtas muna niya ang kanyang sariling buhay. Ngumuso si Lance, wala ng espiritual na enerhiya. Kung gayon ay huwag mo nang isipin ang pag-alis. Dahil ito ay dumating sa ganito, si Lance ay maaaring patayin na lamang silang lahat, ngunit kung hindi niya gagawin, siya ay nasa laban na rin kayo. Isinakripisyo ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at agad silang hinabol patungo sa ikatlong ninuno ng Yu Clan. Sa likod, ang ika-4 at ika-5 ninuno niyo, ay hindi sumunod, tinitingnan ang 7 o 8 patay na mga ninuno, at ang Hongyan Building na naging mga guho, na tila hindi na muling nagkamalay, hindi makapaniwala kung bakit naging ganito ang lahat ng isang biglang. Ang pamilya, 3 ninuno na lang na wala sa katawan ang natitira, at 3 sa kanila ang nakatakas at walang humpay na hinahabol ni Lance. Sa loob ng kanilang mga puso, tila nagsisisi sila na kung alam nila ito, bakit hindi na lang nila binayaran si Lance? Ibig sabihin, ngayong napakaraming mga ninuno ang namatay, walang kahit anong mga spirit stone ang makakabawi sa kanila. Ang pang-4 at ika-5 ninuno niyo, sa buong tanawin ng mga nanunood, ay nagpakawala ng dagandong. Para kay Lance, na ngayon ay hinahabol ang ikatlong ninuno niyo habang siya ay nawala sa kalangitan, ang espiritual na enerhiya ni Lance ay halos walang katapusan at walang humpay, kaya paanong ang ikatlong ninuno niyo ay makakakonsumo ng higit pa kaysa kay Lance, kapag siya ay naubusan ng espiritual na enerhiya, si Lance ang may ganap na mataas na kamay. 1713. Hugh,
Huwag kang tumakas. Lance, pervert ka. Walang silbi ang magalit, kailangan pang tumakas ni Hyo. Lance, gusto mo ba talaga silang itaboy sa pagkalipol? Nakakatawa, ikaw mismo ang pumili ng landas, at ako pa ang sinisisi mo. Lance, ang dami mo nang napatay sa mga ninuno ng Yuko, ano pa ba talaga ang gusto mo? Wala akong gusto lang kitang patayin ulit. Lance, hindi mo magagawa iyon. Hahaha, dahil nagsimula na ito, hindi ito maaaring magtapos ng ganito. Walang awang sabi ni Lance. Hinabol ni Lance ang ikatlong ninuno niyo habang nakikipag-usap sa kanya. Ang espiritual na enerhiya ni Lance ay palaging nasa tuktok nito habang ang ikatlong ninuno niyo ay patuloy na nauubos, at ang ikatlong ninuno niyo ay nababalisa tulad ng isang langgam sa mainit na kawali. Hindi nagtagal, malapit nang maabyutin ni Lance ang ikatlong ninuno niyo. Panoorin ang espada. Sa pagpasok ni Lance sa pinakamainam na hanay ng pag-atake, pinatay ito ni Lance Tianluo. Ang pangatlong ninuno niyo, na abala sa pagtakbo, ay hindi nakatiis at agad nataman. Napasigaw ang ikatlong ninuno ng Yu Clan nang biglang naputol ang laman nito. Agad na humiwalay ang sanggol ng third ancestor niyo, ngunit sa kasamaang palad, hindi na control ni Lance ang sanggol ng third ancestor niyo sa pagkakataong ito. Huwag kang lalapit, baka mapahamak ako. Banta ng ikatlong ninuno niyo. Ngumuso si Lance, paano kung kailangan kong pumunta? Lance, gaano ka man kalakas, ang iyong laman ay hindi maaaring labanan ang pagsira sa sarili ng aking sanggol, ipinapayo ko sa iyo na huwag maghanap ng kamatayan, sa pinakamasama, mamamatay ako kasama mo. Nagbanta si Yuanying ng third ancestor ng Yu Clan. Ang mamatay kasama mo, katawa-tawa ang mamatay kasama mo. Kailangan mo ba akong pilitin na gawin ito? Sabi ni Lance, sige, kung ganoon, pakakawala na kita. Agad na lumipad pabalik si Lance at naghanda na maglakad palayo. Ang sanggol ng ikatlong ninuno ng Yu Clan ay nakahinga ng maluwag nang makita niya na talagang umatras si Lance. Gayunpaman, ito ay kapag siya ay hinalinhan na ang isang lumilipad na espada sa likod niya ay pinutol sa kalahati ang kanyang Yuanying. Tulala ang third ancestor niyo. Tumalikod si Lance at ngumisi, stupid, hindi mo alam na mayroon akong ilang magic weapons, at ang kontrol ko sa kanila ay libu-libong metro ang layo. Sa mga ordinaryong tao, kapag mahigit ilang daang metro na ang layo nila sa isang magic weapon, ang kontrol nila dito ay lubhang ina, ngunit iba si Lance, kaya pa rin niyang kontrolin ang magic weapon kahit libu-libong metro ang layo niya mula rito. Nagkunwaring umalis si Lance, pagkatapos ay nag-iwan ng lumilipad na espada at umikot sa likod ng sanggol ng pangatlong ninuno niyo upang kitilin ang kanyang buhay habang hindi siya pinapansin. Inalis ni Lance ang storage ring ng third ancestor niyo. Halos iniskan ni Lance ang storage ring upang makita kung may mga spirit stone. Mayroong higit sa 206 na baitang mga espiritong bato sa loob. Yay! 6th grade spirit stones. Sa pagkakataong ito ay makakapag-upgrade na ako sa ika-5 o kahit na ika-6 na yugto ng exaltation. Tuwang-tuwa si Lance, nang mag-upgrade siya sa ika-6 na yugto ng exaltation, pagkatapos ay matapakan ni Lance ang buong 4 na dagat sa ilalim ng kanyang mga paa, sinalakay ang buong 4 na dagat para sa mga espiritong bato at maabot ang yugto ng pagsasama sa lalong madaling panahon. Mabilis na bumalik si Lance sa orihinal na lugar. Marami pa ring tao sa orihinal na lugar, ngunit ang pang-4 at ika-5 ninuno ng Yu Clan na hindi pa niya nagawang patayin ay wala saan man sa ngayon. Nasaan ang dalawa pa? Tanong ni Lance sa mga nanunood. Tumakas na sila. Bilangin mo sila bilang mga mabilis na mananakbo. Dahil tumakas sila, hindi sila hinabol ni Lance, tanging ang mga walang tiwala sa kanilang sarili ang hahabol sa kanila, dahil hindi natatakot si Lance sa kanilang paghihiganti. Sa kanya sa hinaharap. Sinabi ni Lance sa karamihan ng mga nanunood, sige, huwag kang manunood, gawin mo ang dapat mong gawin. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga nanunood, tila natakot kay Lance dahil pinatay ni Lance ang lahat ng mga kasama ni Ning at Yo. Katawan ng mga ninuno ng sunod-sunod, pakiramdam na parang si Lance ay isang demonyo na nagpang-inag sa kanilang mga gulugod.
Sa katunayan, ang pakiramdam ng mga kumakain ng melon na ito ay medyo tumpak, si Lance ay talagang malapit ng maging Devil Head ng 4 Seas, sasalakayin ni Lance ang 4 na dagat at tiyak na magiging Devil Head ng lahat. Bumalik si Lance sa inn. Nakabalik na si Talia sa inn isang hakbang sa unahan niya. Inilabas ni Lance ang lahat ng storage ring. Talia, mag-imbentaryo kung magkano ang nakawan. Mabuti. Agad na nagsimulang magbilang si Talia. Lance, mayroong kabuoang 276 pang-anim na baitang na mga Spirit Stone at 2 pang-itaas na baitang magic weapons. Well, so, I already have 8 middle grade superior magic weapons now, good, hahaha. I'm going to sell 5 of them. Naghanda si Lance na gamitin ang 270 na mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang upang pinuhin ang mga ito. Libo-libo sila, itataas muna kita. No need, you refine it yourself first, kapag lumakas ka na lang magkakaroon ako ng chance. Ganun din. Hindi nagdahilan si Lance at agad na sinimulan ang pagpino sa mga Spirit Stone. Ang kaharian ni Lance, mula sa ika-4 na yugto ng kadakilaan, ay dahan-dahan, umakyat hanggang sa ika-7 yugto ng kadakilaan. Gayunpaman, pagkatapos na umakyat sa ika-7 yugto ng Exaltation, ang pang-6 na baitang Spirit Stone ni Lance ay mayroon pa ring higit sa 70 pirasong natitira, at kasama ang kaunting natira mula sa dati, mayroon pa ring halos 100 pirasong natitira. Libo-libong puntos, nakaakyat na ako sa ika-7 yugto ng kadakilaan, at ang daang ito o higit pang mga puntos ay sapat lamang upang bigyan ka ng kakayahang umakyat sa ika-4 na yugto ng kadakilaan. Ano naman sayo? Ang daang ito o higit pang mga piraso ay hindi sapat para sa akin upang mag-upgrade muli sa ika-8 yugto ng kadakilaan, pinipino ko ito ngayon para sa wala, kailangan kong mag-upgrade muli sa ika-8 yugto ng kadakilaan, kailangan kong pinuhin ang isa pang 200 piraso sa isang beses na gawin ito. Ngunit, huwag pero, ayusin mo. Sa tulong ni Lance, mabilis na umunlad si Talia mula sa unang yugto ng Exaltation, hanggang sa ika-4 na yugto ng Exaltation. Pagkatapos ng pag-upgrade, naramdaman ni Talia ang momentum ng kanyang kaharian at huminga ng malalim, sa 4 na dagat, ang ibang mga immortal, mula sa unang yugto ng kadakilaan, hanggang sa ika-4 na yugto ng kadakilaan, ay maaaring hindi ito maabot sa buong buhay, o maaaring tumagal ng 3 o 400 taon, o mas matagal pa. At siya, gaano katagal iyon? Naramdaman pa nga ni Talia na napaka-unfair nito, bakit nagawa niya maging napakabilis? Ngunit paano magiging patas ang mundo? Nangungulit na naman, di ba? Sa pagpikit ng kanyang mga mata, agad na nahulaan ni Lance kung ano ang hinaing ni Talia. Sinabi ni Lance, lahat ng iba ay gustong maglinang at mag-upgrade ng mabilis, wala pang nakatulad sa iyo, na nag-iisip. Masyadong mabilis. Naku, Lance, natatakot lang ako. Mabilis kaming naglilinang at nag-a-upgrade, mahirap para sa iba na magtaas ng isang hakbang sa loob ng 100 taon, at 4 o 5 hakbang kami ng biglaan, ito, medyo natatakot at insecure ako. Kan, anong kinakatakutan mo? I'm afraid, sobrang bilis natin, wala namang mangyayari in the future, right? Like, God said we cheated and knocked us back to our original form or something. Talagang nag-o-overthink ka, may dahilan kung bakit napakabilis natin, at hindi naman pwedeng ganito, kabilas palagi, ngayon kailangan nating mag-upgrade sa pinagsamang yugto. Sa ating mga individual na kakayahan, hindi natin maiipon ang 6th class Spirit Stones na, kapag naabot na natin ang pinagsamang yugto, ang unit of consumption natin ay ang 7th class Spirit Stones. Sa oras na iyon, malamang na mahirap para sa buong mundo na tipunin ang 7th class Spirit Stones, at wala tayong magagawa. Mag-upgrade. 1714. Yeah. After we've upgrade our habits, ano ang gagawin natin kapag naubusan na tayo ng Spirit Stones para pinuhin? Ano pa bang magagawa natin, mag-isa tayong maglilinang? Pero, sanay na tayo sa mabilis na pag-upgrade na kapag gusto talaga nating magtanim ng mag-isa, kapag hindi pa tayo umuunlad sa loob ng ilang dekada o siglo, natatakot ako na hindi natin maitama ang ating isipan, wala lang pasensya. So,
We have to tell ourselves now that we must be patient once na wala ng spirit stones, it's all under our control, not absolute. Sige, wag mo na masyadong isipin. Let's go! Let's go spread the news tungkol sa auction ng flying swords. Itong 5 mid-grade superior flying swords ko, sa tingin ko maraming pamilya ang magnanais nito. Og! Sabi ni Talia sa kanyang puso, napakagandang paraan upang kunin mula sa mga tao at ibenta sa mga tao. Pagkatapos noon, pumunta sina Lance at Talia sa inn at nagpakalat ng mensahe. Ang mensahe ay nabasa, sa loob ng 10 araw, si Lance ay magsusubasta ng 5 intermediate at superior magic weapons sa used auction house, sinumang nangangailangan nito ay iniimbitahan na pumunta at i-auction ang mga ito. Matapos mailabas ang mensaheng ito, pumunta sina Lance at Talia upang isara ang pinto. Patuloy na isinakripisyo ni Lance ang kanyang mga magic artifact, matagal na niyang isinakripisyo ang kanyang mga magic artifact, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nagawang isakripisyo ang mga high-grade na artifact para pumunta. Nakaramdam ito ng hirap. At kaya, sa isang kisap mata, 10 araw na ang lumipas. Kaninang umaga, dumating sina Lance at Talia sa Yuklan Auction House. Siyempre, dahil ang Yuklan's exaltation stage ay naiwan lamang ang 2 nakatakas, ang auction house ay naging isang empty shell, at ang mga tauhan sa loob ay binuwag. Para sa Yuklan, dahil wala ng out of body stage sa bayan, ito ay nilamon ng ilang iba pang mga pamilya. Ang Yuklan ay umiral sa pangalan lamang, at ang mga anak ng Yuklan ay agad na nabawasan sa mga hindi naaapektuhan ng forces. Siyempre, kung mayroon pa silang mga henyo na sumikat sa hinaharap, maaari pa rin silang bumalik sa tugatog. Sa makatuwid, ang mga anak na lalaki at babae ng Yuklan ay palihim na nanumpa na linangin ng gusto, bubuhayin ng pamilya, at maghayganti kay Lance sa hinaharap. Sa makatuwid, ang mga henyong anak na lalaki at babae nang itinago ng Yuklan ang kanilang mga sarili dahil sa takot na mapatay ni Lance para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, hindi pinapayagan siyang mahanap sila. Sa kasamaang palad, talagang minamaliit nila si Lance, na walang intensyon na patayin ang mga henyo ng Yuklan, pati na ang pagtanggal ng Yuklan sa balat ng lupa. Si Lance ay tunay na nakakahiya. Dumating si Lance sa Yuklan Auction House at naghintay ng ilang sandali, parami ng parami ang dumating. Pagkaraan ng 10 araw, nabalitaan ng buong pamilyang forces na i-rank ni Lance ang Intermediate Superior Flying Swords, bagamat alam ng lahat na ang mga Intermediate Superior Flying Sword na ito ay ninakawan ni Lance, ngunit hindi ito nakaapekto sa mga benta, pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay patay na. Hindi nagtagal, ang auction hall ay puno ng mga tao. Lahat, wala ng kalokohan, simulan na natin ang auction ng unang Intermediate Superior Magic Weapon ngayon, magbayad gamit ang isang kamay at ihatid ang isa, tulad ng alam mo, ang mga magic weapon na ito ay inagaw ko, patay na ang mga orihinal na may-ari, kaya maaari kang bumaril ng walang anumang takot. Sa ibaba, ang unang magic weapon na isusubasta ay ang magic weapon ng pangalawang ninuno ng Ziyang family, Purple Shadow, ang panimulang presyo ay 50 6th grade Spirit Stones. Kinuha ni Lance ang unang magic artifact at sinabi. Sa eksena, ang mga tao mula sa Ziyang family ay labis na nagalit nang makita nila ang lumilipad na espada, ngunit hindi sila nang ahas na guluhin si Lance dahil kahit ang Yuklan ay nawasak, kung hahanapin nila si Lance, ito ay magiging isang hatol ng kamatayan. Sa sandaling ilabas ni Lance ang magic weapon na ito, sinabi ng ninuno ng pamilya Ziyang, Lance, ang magic weapon na ito ay sa aking pangalawang kapatid. Tumingin si Lance sa ninuno ni Ziyang at ngumiti, paano kung oo, mayroon kang lakas ng loob na lumapit at kunin ito? Ikaw. Galit na galit ang ninuno ng pamilya Ziyang, pinapanood si Lance na auction ng kanyang pangalawang kapatid. Isang mahiwagang sandata, ngunit walang dapat gawin tungkol dito, at walang paghingi ng tawad mula sa kabilang panig, kahit na ito ay isang magandang, nakikiramay na salita. Start shooting. 60 piraso. 100. 130. Sa oras na ito, sumigaw si Old Ancestor Ziyang.
Hindi inaasahan ni Lance na sasali talaga ang Old Ancestor Ziyang sa auction, ito ay orihinal na sa kanilang pamilya, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito nagawang agawin at walang pagpipilian kundi ang barilin ito pabalik. 140 na po. 141. Sa sandaling ito, sumigaw si Lance, sige, itong magic weapon, itigil ng auction. Old Ancestor Ziyang, itong magic weapon, ito ay orihinal na sa iyong pamilya, dahil iyon ang kaso, hindi kita tatadteran, paano ito, 135 mga spirit stone sa ika-6 na baitang, ibalik mo ito sa iyo. Ang Old Ancestor Ziyang ay orihinal na gustong sumigaw ng 150, kailangan niyang bilhin muli ang magic weapon ng kanyang pangalawang kapatid, ngunit dahil ibigay ito ni Lance sa kanya ng mura, syempre gusto niya ito. Napaungol si Old Ancestor Ziyang at kumuha ng 135 piraso ng 6th grade Spirit Stones at umakyat para ipagpalit ang magic weapon kay Lance, bagamat binigay ito ni Lance sa kanya sa murang halaga, ngunit hindi niya ito pinahalagahan dahil ito ay orihinal na kanya. Pangalawang kapatid na lalaki pinatay ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki hindi banggitin, ngunit din ang pagkuha ng 135 mga espiritong bato mula sa kanya. Ang sumusunod ay ang auction ng pangalawang magic artifact. Ang magic weapon na ito ay ang lumilipad na espada ng ninuno ng nakaraang Ning clan na si David, simulan ang auction. 70. 90. 110. 120. 125. 145. Matapos lumabas ang presyo sa 145, walang sumigaw pataas, dahil, ang mahiwagang sandata na ito, ay ang nauna ni David, isang lumilipad na espada na may mababang kalidad. Ay sulit na ipaglaban, sa katunayan, maraming tao ang dumating ngayon para sa lumilipad na espada na iyon, ang isa na minsang na-auction ni Lance at binili ni David. Narito ang pangatlong magic weapon, ito ay mula sa third ancestor ni Yo. Sa huli, ito ay binili para sa 146 grade Spirit Stones. Nasa ibaba ang pang-apat na magic weapon, ang magic weapon din ng third ancestor ng Yu clan. Ang isang ito naman ay binili para sa 146 na 6th grade Spiritual Stones. Ang huling magic weapon, ito, ay dati nang binili ni David, mula sa aking pinsan na si Frank, pagkatapos bilhin ni David ang magic weapon na ito, direkta niyang itinapon ang sarili niyang orihinal na paggamit nito, at ginamit ito sa halip. Sigurado ako. Makikita ninyong lahat na ang kalidad ng lumilipad na espadang ito ay higit sa isang bingga na mas mataas. Kinuha ni Lance ang huling lumilipad na espada, ang lumilipad na espada na ito, na dati nang ninakaw ni Lance mula sa matandang walo ng pamilyang Ning, ay isinakripisyo ni Tang Lance sa itaas na intermediate grade at itinayong muli sa hitsura. Sa makatuwid, ang mataas na kalidad ay maliwanag. Nang ilabas ni Lance ang lumilipad na espada na ito, nagningning ang mga mata ng lahat, karamihan sa mga taong pumunta ngayon ay narito para sa lumilipad na espada na ito, at nakita nila ang kalidad ng lumilipad na espada na ito noong ginamit ito ni David noon. Sinabi ni Lance, itong lumilipad na espada, simulan na lang natin ang auction mula sa 180. Magbibid ako ng 200. 205. 215. 220. Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay, wala nang nagdagdag pa, dahil ito ay talagang mahal, at bagamat ang lumilipad na espadang ito ay may mataas na kalidad, walang mga espiritong bato ay walang naiisip. Mahigit sa 206 na grado ng mga batong espirito, ay ang buong pamilya. Dekada ng kahit 40 o 50 taon upang ipon, ngayon sa auction ng lumilipad na taybak, karamihan sa mga tao ay ibinuhos ang kanilang pamilya kapalaran. 1715. Sinabi ni Lance, may mas mataas pa ba? Ang mga lumilipad na espada na ganoon kataas ang kalidad ay mahirap hanapin sa hinaharap. 230. Sabi ng isang matandang nasa ika-9 na yugto ng kadakilaan na may kagat-kagat. 230 minsan, 232 beses. 240. Sigaw ng isa pang matanda sa ika-9 na out-of-body stage.
Tila nagsimulang sumigaw ang tunay na kuya, nakikita ng lahat ang kalidad ng lumilipad na espada na ito, at hindi mahawakan ng forces ang isa sa ganoon kataas na kalidad sa loob ng libu-libong taon. Ngumiti si Lance, lahat, kung sino man ang magbid sa lumilipad na espadang ito, maaari rin akong magpadala ng malaking pakete ng regalo. Anong malaking pakete ng regalo? Nagliwanag ang mga mata ng lahat. Sinabi ni Lance, maaari kong makipagkaibigan sa kanya, at may magagawa ako para sa kanyang pamilya ng libre. Ah! Nagulat ang mga tao. Bagamat marami sa mga pamilya ng Four Seas ay masama ang bibig na si Lance sa kanyang likuran, inaabuso siya ng walang iba. Gayunpaman, kung maaari talagang maging kaibigan si Lance, kung gayon ay makakalimutan ng isa ang tungkol sa anumang mga buko. Magbabayad ako ng 250. Magbibigay ako ng 260. 270. Upang maging kaibigan si Lance, lahat ng nag-alinlangan bago bumaril, makikita ng lahat na si Lance ay hindi pangkaraniwan, ang pagkakaroon ng ganoong kaibigan ay sulit. Sa huli, ang presyo ay lumampas sa 320 6th grade spirit stones. Ngumiti si Lance at sinabing, "Congratulations sa matandang senior ito, ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Song Jinshu. Ang pamilya ng Four Seas Song." "Oo, ang aming pamilya ng Song, isang pinagsamang pamilya ng 4 na dagat, ang aming pamilya, ay may 7 nakatatanda na umabot na sa pinagsamang yugto, gayunpaman, lahat sila ay nakapasok na sa 5 dagat. Siya nga pala, ang aming pamilya ng kanta, mayroon din kaming isa sa ang pinakatalentadong juniors, na pinangalan ng Song Yao Yao, na siyang numero 1 henyo sa Heavenly Fragrance Hall. Ang matandang iyon na nasa ika-9 na yugto ng Out of the Box ay may pagmamalaki. Sa sandaling iyon, kung sino man ang bamulong, bullshit ranking number 1, ang nangungunang 3 sa Heavenly Fragrance Hall ngayon ay ang taong iyon na tinatawag na Windy Tianya, okay. Kumabog si Lance, kung hindi, halos makalimutan na ito ni Lance. Bago iyon, pumunta si Lance sa Heavenly Fragrance Hall at bilang isang Windy Sky, sinipa niya ang nangungunang 3 ranggo sa Heavenly Fragrance Hall, Song Yao Yao, Yun Haitian, at Shithead, walang malay. Siyempre, hindi alam ni Lance na pagkatapos niyang umalis, ang Heavenly Fragrance Hall ay talagang inukit ang kanyang pangalan sa top 3. Hindi napigilan ni Lance na matawa, ang templo ng langit na halimuyak ay talagang inukit ang aking pangalan dito. Sinasabi lang ito ni Lance nang hindi namamalayan. Gayunpaman, naisip lamang ni Lance pagkatapos niyang magsalita na pumunta siya sa Heavenly Fragrance Hall noong panahong iyon bilang isang impostor. Oo nga, lahat ng nandoon ay tumingin kay Lance na nalilito. "Lance, ano ang sinabi mo? Ang Master of the Heavenly Fragrance Palace ay talagang inukit ang iyong pangalan dito. Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti si Lance, mali sa mga salita. "Lance, ang taong iyon ay tinawag na Fengtian niya, hindi maaaring ikaw iyon, tama? Sasabihin ko sa iyo kung paanong ang buong 4 na dagat ay hindi mahanap ang Windskaya." Sabi ng isa pang tao, "Oo, bago tumawid ang dakilang pangalan ni Fengtian niya sa 4 na dagat, halos ang buong 4 na dagat ay naghahanap kay Fengtian niya, kung sinong pamilya ang gustong makaligtaan ang gayong henyo. Gayunpaman, kahit humanap ng kamatayan, hindi nila nakita si Fengtian niya, kahit na marami sa kanila ang nagpadala ng mga tao sa 1, 2, 3 heavy seas para hanapin siya, at hindi pa rin nila siya nakita." Lahat ay tumingin kay Lance na nalilito. Tumawa si Lance, ayos lang, hindi labag sa batas na sabihin ito. Sinabi ni Lance, "Dahil ang lahat ng ito ay nasabi ng hindi sinasadya, hindi ko ito itatago. Oo, ako ang nagpunta sa Heavenly Fragrance Hall noong araw na iyon at casual na sinipas sina Song Yao Yao at Yun Haitian, pati na rin ang natitira sa The Shade. Fengtian niya is just a name I casually said." Ah! Natulala ang lahat habang nakatingin kay Lance, hindi inaasahan na ang Fengtian niya na nagtulak sa lahat na mag-rally kanina ay si Lance. Hindi nakapagtataka na kaya niyang patumbahin ang 3 nangungunang henyo sa isang sipa. Sa sandaling ito, isang lalaki mula sa Meaty family ang abala sa pagsasabing, "Senior Lance, ang taong pumaklo bago ang Heavenly Fragrance Hall, hindi siya tinatawag na Shitty Hall lang o, siya ay tinatawag na Meaty Hall lang."
Sinabi ni Lance, sinabi ko na siya ay isang shady shellman, siya ay isang shady shellman. Og. Nahihiya ang lalaki mula sa pamilya Mitty. Hindi maganda ang pakiramdam ni Lance tungkol sa shady shellman, sinasabing siya ay shady shellman, correcting shit. Sige, Song Jin-soo, maaari kang umakyat at kunin ang iyong lumilipad na espada. Mabuti. Umakyat ang Song Jin-soo na iyon at ipinagpalit ang 320 Spirit Stone sa ika-6 na baitang para sa lumilipad na espada ni Lance. Ang lumilipad na espada ay tiyak na hindi ganoon kahalaga, ngunit halos sulit ito sa pabor ni Lance. Kinuha ni Song Jin-soo ang lumilipad na espada at bumaantong hininga sa loob. Ang susunod na 40 o 50 taon ay gugugol sa pamumuhay sa kahirapan, dahil aabutin ng hindi bababa sa 40 taon upang mai-save muli ang maraming mga Spirit Stone na ito sa ika-6 na baitang. Tinapos ni Lance ang auction at inihayag, lahat ay maaaring maghiwa-hiwalay. Sa oras na ito, abalang sinabi ni Song Jin-soo, Brother Tang, hindi ko alam kung isang karangalan na imbitahan ka para sa isang kainan ngayong gabi. Tumango si Lance, syempre kaya mo, sinabi ko na kung sino ang nag-auction ng huling flying sword ay kaibigan ko si Lance, dahil magkaibigan tayo, bakit hindi tayo sabay na kumain? Ayos lang, magalang kong hinihintay ang pagdating mo. Ang iba sa kanila ay tumingin kay Song Jin-soo ng maigit. Umalis sina Lance at Talia. Si Lance ay napuno ng pananabik. Bilisan mo, bilangin mo kung ilang Spirit Stone ang kabuoang naani. Hindi na kailangang bilangin ito, 886 na 6th grade Spirit Stones. Ay, mahusay. Lance, magkano ang maaari mong i-upgrade sa 886 na 6th grade Spirit Stones? Malamang na ito ay magpapahintulot sa akin na mag-upgrade sa ika-9 na yugto ng kadakilaan. Gayunpaman, pagkatapos mag-upgrade sa ika-9 na yugto ng kadakilaan, mayroon pa ring 280 ika-6 na baitang na mga espiritong bato, kaya't ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iba pa. Ito ay na-upgrade lamang sa ika-9 na yugto ng kadakilaan. O ano? Then what if you want the next realm closing stage? How much more do you need? Hindi bababa sa isa pang 3,000 pang-6 na baitang mga Spirit Stone ang kailangang pinuhin ng sabay-sabay. Ang dami naman. Hindi ito maaaring makatulong, mula sa unang yugto ng kadakilaan hanggang sa ika-9 na yugto, hindi ito nagkakahalaga ng kasing dami ng mga batong espirito kaysa sa ika-9 na yugto patungo sa susunod na kaharian. Kaharian hanggang sa unang hakbang, nagkakahalaga ito ng halos 3 beses na mas maraming mga espiritong bato kaysa sa lahat ng mga nauna na pinagsama-sama. Sa makatuwid, ang buong 4 na dagat ay maaaring hindi makapag-scrape ng 3,000 pang-6 na baitang mga espiritong bato. Si Lance ay walang magawa. Tumutukoy sa nakaraang talahan na yan. Wala tayong magagawa kundi subukan. Sige, simulan na natin ang pagpino. Susunod, si Lance ay gumugol ng ilang minuto sa pagpino ng humigit kumulang 600 piraso ng ika-6 na baitang mga Spirit Stone, at ang kaharian ni Lance ay tumaas mula sa ika-7 yugto ng kadakilaan, hanggang sa ika-9 na yugto ng kadakilaan sa isang iglap. Mayroon pa ring humigit kumulang 280 piraso ng 6th grade Spirit Stones ang natitira, at dinala ito ni Lance sa Talia para gamitin. Si Talia ay nag-upgrade sa ika-6 na yugto ng Exaltation, at nang matapos siya, mayroon pang 130 6th grade Spirit Stones ang natitira. Hindi siya makapag-upgrade sa ika-7 antas, na-save niya ito sa ngayon, at kapag napagsama-sama niya ang lahat sa susunod, sabay-sabay niyang pinuhin ang lahat. Dahil hindi magiging sayang ang pagpino ng buong halaga ng sabay-sabay. Sige. Ako ay nasa ika-9 na antas ng kadakilaan, ikaw ay nasa ika-6 na antas ng kadakilaan, at maaari tayong maglakad sa buong 4 na dagat. Sabi ni Lance. Tumawa ng walang salita si Talia, napakadaling sundan si Lance, madaling mag-upgrade, kung patuloy siyang ganito, hindi aabutin ng maraming taon para maging isang immortal . Sa kasamaang palad, pahirap ng pahirap ang paghahanap ng mga Spirit Stone doon, kaya sa bandang huli, kailangan nilang umasa sa kanilang sariling kakayahan na magtanim hanggang sa tuktok.
Ang realm ay hindi maaaring ma-upgrade ng napakabilis, gayunpaman, si Lance ay may immortal chi, na isang malaking kalamangan sa mga tuntunin ng paglinang ng mga magic tool, kaya sa hinaharap, kahit na ang pag-upgrade ay hindi masyadong mabilis, si Lance ay hindi pa rin mabuli. 1716. Nang gabing iyon, nag-iisang pumunta si Lance sa pamilyang Four Seas Song, at dahil nangako siyang darating bilang panauhin, kailangan niyang gawin ito. Hindi sumama si Talia, at mukhang hindi siya interesado. Kuya Lance, mangyaring pumasok. Brother Song, you're welcome. Bahagyang tumango si Lance sa ikawalong ninuno ng Song clan, si Jinshu Song. Kaya lang hindi masyadong natuwa si Jinshu Song nang makita siyang tinawag siya ni Lance bilang Brother Song. Umupo si Lance sa bulwagan ng pamilya ng Song, na ngayon ay handa na ng masaganang pagkain at alak, at naghihintay na ang ilang mga ninuno ng pamilya Song. Please sit down. Magalang na itinaas ni Jinshu Song ang kanyang kamay. Umupo si Lance ng walang galang, at pagkatapos lamang maupo si Lance ay umupo si Jinshu Song at ilang iba pang mga ninuno ng pamilya Song. Sinulyapan ni Lance ang mga ninuno ng pamilyang Song na iyon, wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa isa't isa, natarante si Jinshu Song at nagpakilala, Brother Tang, ito ang lahat ng ninuno ko sa pamilya ng Song, ako ang ikawalong ninuno ng pamilya Song, ito ang ikasyam, ikasampu, ikalabing-isa, ikalabindalawa, at ikalabintatlong ninuno ng pamilyang Song. Oh! Sa kanyang puso, si Lance ay hindi talaga gustong kumain kasama ang isang grupo ng mga taong hindi niya kilala, kaya't maaari niyang tawagan si Yasi, na minsan niyang nakilala. Agad na sinabi ni Lance, hindi ba nandito si Yasi? Bakit hindi mo siya yayain na maghapunan kasama mo? Here, she's probably not available, and besides, it's not the right place for her to be on this occasion, kaya iilan sa amin ni Song ancestors ang maghahapunan sa inyo. Oh, kahit ano. Tinapos ni Lance ang isang medyo nakakasira na pagkain at pagkatapos ay nagsabi, sige, tapos na akong kumain, kaya aalis muna ako. Napakabilis. Medyo natulala si Jinshu Song, si Lance ay kakadating lang talaga para kumain kahit man lang makipagpalitan ng nararamdaman Bye-bye. Kinaway ni Lance ang kanyang kamay at naglakad palayo. Ang ilang mga ninuno ng pamilya ng Song, na nakaupo doon ay walang kabuluhan, ay nag-isip na sila ay makihalubilo kay Lance hanggang hating gabi, ngunit ang nangyari, ang mga tao ay talagang dumating upang kumain. Sabi ng isa sa mga ninuno ng pamilya ng Song, sayang, napakaraming extrang spirit stone ang ginastos namin, at akala namin ay kaibigan talaga namin siya, pero ang resulta, ito na, isang kawalan na pinaghandaan pa namin ng husto. Alak at magsasaya. Naku, huwag ka na magreklamo, tutal hindi naman siya pamilyar sa atin, paano ba talaga siya umiinom hanggang hating gabi na parang kaibigan? Kahit na ang ilang mga ninuno ng pamilya Song ay medyo nagrereklamo, wala silang magagawa tungkol dito. Naglalakad palabas si Lance nang makasalubong niya ang isang babaeng may magandang figure. Haha, Yasi. Tumawa ng malakas si Lance, ang babaeng nakasalubong niya ay si Yasi, ang numero 1 henyo na sumipa sa kanya na walang malay sa Heavenly Fragrance Hall. Ikaw. Tumingin si Yasi kay Lance kahit papaano, dahil sa huling pagkakataon sa Heavenly Fragrance Palace, si Lance ay nagbago ng kanyang mukha at lumitaw sa ilalim ng pangalang Fangtian niya, kaya hindi niya makilala si Lance sa sandaling ito, gayunpaman, ang kagwapuhan ni Lance ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Yasi. Yasi, bisita ako sa bahay mo? Sige, aalis muna ako. Hindi nagtagal si Lance at tumalikod na at umalis, kahit medyo may poster si Yasi, hindi naman ang punto kung saan interesado si Lance. Bumalik si Lance sa inn. Balik ka agad. Nagulat si Talia. Kung hindi, pupunta lang ako sa bahay ni Song para maghapunan. Akala ko iinom ka hanggang hating gabi. Drinking my ass, there's no atmosphere at all with a few unseen ancestors of the Song family. Totoo. Kaya kailan tayo magsisimulang magsaliksik sa 4 na dagat? Tanong ni Talia. Hindi ko alam ang tungkol doon, kung tutuusin, ito ay isang masamang simula ng paggawa ng masama at pag-api sa buong 4 na mabibigat na dagat.
Kailangan mong humakbang sa merging stage ng mabilis hanggat maaari, kailangan mong libutin ang buong 4 Seas para sa mga Spirit Stone ng ika-6 na baitang. Maghintay pa tayo ng kaunti, hindi ko alam kung saan nagpunta si Harleen, at ang aking tiyahin, si Lucy at ang iba pa upang magsanay ngayon, 1 taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Kung makaligtaan mo sila, maaari mo ring hanapin sila, gayon pa man, ikaw na ngayon, sa buong 4 na dagat, papunta sa 1, 2, 3 dagat, ito ay higit pa sa isang tigre na pumapasok sa kulungan ng mga tupa. Iyon nga ang pinaplano ko, aalis ako bukas at hahanapin sila, mayroon pa akong 136 6th grade Spirit Stones na natitira sa akin, ganap kong kayang itaas silang lahat sa yugto ng exaltation. Heavens! Malamang nasa heart illumination stage lang sila ngayon, at bigla na lang silang umakyat sa exit stage. Thirst, anong mga kabutihan ang ginawa nila sa huling buhay nila para makatakbo? Sa iyo sa buhay na ito. Napabuntong hininga si Talia saglit. Sa katunayan, sila ay napakaligaw na pumailanglang, isang makalangit na bagay na dapat gawin. Haha, hindi ka ba sasama? Tanong ni Lance. Hindi ako sasama sayo, mag-isa ka lang, nagsasanay ako sa martial skills ko sa forces, masyadong mabilis ang pag-ahon ko sa kaharian, kailangan pang mag-ayos ng sarili, kung hindi, natatakot na ang aspeto ng pakikipaglaban ay hindi makakasabay sa kaharian. Ayos lang. Tumango si Lance. Kinabukasan, umalis si Lance sa 4 na dagat at pumunta sa unang dagat. Sa kasamaang palad, mayroong isang malawak na dagat ng mga tao, at hindi alam ni Lance kung saan hahanapin si Harleen at ang iba pa. Tinapakan ni Lance ang lumilipad na espada at hindi sinasadyang bumalik sa orihinal na Feyon Sect, ngunit sa kasamaang palad, ang Feyon Sect ay naging kasiraan at walang natira maliban sa mga nalulungkot na kaluluwa at mga multo. Bumalik si Lance sa Tianbao City. Ang dating maunlad na Tianbao City ay naging ghost town, walang tao. Sa makatuwid, mahirap para kay Lance na mahanap si Harleen at ang iba pa. Sino ang nakakaalam kung nakabalik na si Harleen at ang iba pa? Walang magawa, walang choice si Lance kundi maghintay sa Tianbao City. Marahil, babalik si Harleen at ang iba pa balang araw, syempre, kung hindi alam ni Harleen at ng iba pa wala na ang Tianbao City at hindi pa bumabalik. Si Lance ay nakatayong mag-isa sa mga dingding ng Tianbao City, ang mga sinag ng araw na lumulubog ay nag-stretch sa kanyang figure. Walang pangalawang tao sa buong lungsod ng Tianbao, maliban kay Lance, at may malungkot na hangin sa hangin, pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay katatapos lang patayin ilang buwan na ang nakakaraan, at ang baho ng pagkabulok ay naaamoy pa rin kahit saan. Habang nakaupo si Lance sa malungkot na lungsod, naramdaman niya ang pagiging hiwalay pagkatapos ng katapusan ng mundo. Naku, naghihintay ako dito, kaya ko ba talaga silang hintayin? Saan ba sila nagpunta para sa pagsasanay, hindi man lang alam na nawasak na ang lungsod ng Jewel ng Flying Cloud Sect. Sa lahat ng karapatan, dapat ay bumalik na sila. Kung talagang bumalik sila, alam na wala na ang Heavenly Jewel City at Flying Cloud Sect, siguradong aalis sila, baka hindi na ako maghintay dito, kaya bakit hindi, pumunta sa Pearl City at maghintay, kung tutuusin, kung gusto nila akong hanapin, tiyak na pupunta muna sila sa Pearl City. Nang walang iniisip, agad na pumunta si Lance sa Pearl City. Sa oras na dumating si Lance sa Pearl City, madilim na, dumiretso si Lance sa City Tower ng Pearl City. Stop! Sigaw ng ilang gwardya sa City Tower. Sinabi ni Lance, mula ngayon, ako lang ang pinahihintulutang umakyat sa tore ng lungsod na ito, at tulungan mo akong makakuha ng plate na nakabitin sa labas ng pader ng lungsod na may ilang malalaking salita, si Lance ay dito. Nagbuntong hininga ang mga gwardya na iyon, sino ka, bumaba ka kaagad. Pa! Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay at ang mga gwardya na iyon ay lumipad lahat pababa sa City Tower. 1717. Nagulat ang mga gwardya na iyon, sila ay malalakas na lalaki sa ika-8 at ika-9 na yugto ng spiritual harmony. Dahan daw ang bumaba si Lance mula sa City Tower at nagsabi, sino ang pinamumunuan mo? Panginoon ng Pearl City. Sabi ng isa sa mga gwardya na hinawakan ang kanyang nag-aapoy na mukha. Mayroon pang City Lord ang Pearl City, ha?
Sa unang pagkakataon, alam lang ni Lance na mayroong tatlong pinakamalakas na pamilya sa Pearl City noon. Ang City Master ay iniikot sa tatlong malalaking pamilya, at sa taong ito, ang City Master ay ang pagkakataon ng pamilyang Lan. Sige, hindi ako interesadong malaman kung ano ang City Lord, tandaan mo, sundin mo ang sinabi ko. Ito. Maaari ka ring bumalik at magulat sa iyong Panginoon ng lungsod at palabasin siya para salubungin ako, lumabas ka. Muli namang ikinaway ni Lance ang kanyang kamay, at napabuga ng hangin ang mga gwardya na iyon. Dahil doon, nagsabit si Lance ng malaking plaque sa pader ng lungsod, malinaw na sinasabi na narito si Lance, at kung si Harleen at ang iba pa ay pumunta sa Pearl City, tiyak na makikita nila ang mga salitang ito, at kapag ginawa nila, makikita nila ang mga ito. Mabagal na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, mahigit kalahating taon na ang lumipas. Isang gabi makalipas ang kalahating taon, tatlong babae, kasama ang dalawang lalaki, ang dumating mula sa malayo, patungo sa Pearl City. Isinandal ni Harleen ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa. Sa tingin mo mahahanap talaga natin si Lance sa Pearl City. Ngayon lang tayo makakapunta sa Pearl City. Ang Flying Cloud Sect ay nawasak, at maging ang Heavenly Jewel City ay wala na, magiging okay ba si Master sa kanya? Medyo nag-aalala ang asawa ng guro ni Lance. Sa katunayan, lahat sila ay labis na nag-aalala na si Lance ay namatay din. Ang isa sa dalawang batang iyon ay abala sa pag-aaliw kay Sina at sinabing, Sina, huwag kang mag-alala, sigurado akong magiging maayos ang iyong Panginoon. Walang sinabi si Sina, ang batang ito ay isang bagay na nakatagpo nila sa nakalipas na taon o higit pa, noong nasa labas sila ng pagsasanay, at lahat sila ay nakaranas ng maraming panganib ng magkakasama, at ngayon ay itinuturing din silang magkaibigan sa buhay at kamatayan. Mas malalim ang kanilang mga pakikipag-ugnayan, mas lumalim ang kanilang mga damdamin, at sa huli, ang batang iyon, si Ching Feng Liu, ay tila umibig kay Sina, inaalagaan siya sa lahat ng paraan, ngunit hindi pa ito umabot sa yugto ng pag-amin. Sinabi rin ng isa pang lalaki, siguro, hinihintay ka ni Senior Damon sa Pearl City. Huwag kang mag-alala, kung hindi ito gumana, bumalik ka sa Triple C kasama ako, ang aking pamilya ay isa sa pinakamalakas na pamilya sa ang Triple C. May pagmamalaki sa pagsasalita ni Zingboy. Nagmamadali silang 5 patungo sa Pearl City. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Pearl City. Mula sa malayo, nakikita nila ang ilang salita na nakasulat sa mga dingding ng Pearl City, narito si Lance. Nagulat si Sina at ang tatlo pa. So obvious. No way to be able to scribble on the city wall, unless my brother his strength, is very strong, otherwise, the strongest man in Pearl City, would let him write big words on the city wall without image like yun. Bilisan mo, umakyat ka at tingnan mo. Sa 5 tao na nakatayo sa ibaba ng pader ng lungsod, sumigaw si Lucy, Master Damon. Sa sandaling ito, ang taong nakaupo sa tore ng lungsod, na may kaunting alikabok pa sa kanyang katawan, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Gumalaw ang figure ni Lance at tumayo sa pader ng lungsod, at tumingin sa ibaba, ito talaga ang tatlong Harleen, at syempre, may 2 lalaki. Ito talaga ang nakababatang kapatid. Tuwang-tuwa si Harleen, mahigit 1 taon at kalahati na mula noong huling beses silang naghiwalay. Lumapag si Lance mula sa pader ng lungsod at ngumiti, sa wakas. Nandito ka pala, saan ka nagpunta? Tanong ni Lance. Kuya. Agad na tumalon si Harleen sa yakap ni Lance. Oh, Harleen. Bahagyang ngumiti si Lance, marahil dahil napakatagal na mula noong tinawag niya ang kanyang kapatid, biglang hindi na siya matawagan ni Lance na Harleen at hindi na ito bumababa. Tumibok ang puso ni Harleen, ngunit sa loob-loob niya, masaya siya. Master Damon, oras na para makita ka. Basa ang mga mata ni Lucy at nasasabik ang boses. Nagningning ang mga mata ni Lance habang nakatingin kay Lucy, malaki rin ang pinagbago ni Lucy, 1 taon at kalahati na ang nakalipas, medyo bata pa siya, pero ngayon, sobrang mataba at mature na siya. Lucy, not bad, lumaki ka na. Master Damon, halos 17 taong gulang na ako. Bahagyang namula si Lucy. Master.
Tawag din ni Sina na puno ng pananabik ang mga mata. Master. Orihinal na gustong palabasin ni Lance si Shinny, ngunit, ang mga salita ay nasa kanyang mga labi, ngunit hindi siya tumawag. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Shinny ay isang batang babae pa rin, ngunit, ito ay mas mature kaysa sa simula, halos 14 na taong gulang si Shinny, at sa sandaling ito, nagsisimula na siyang magmukhang unang kagandahan sa Jangho. Si Lance ay puno ng emosyon, si Lance ay nasa hustong gulang na sa sandaling ito, habang si Sina ay naging isang menor de edad na babae. Hello, dapat ay Senior Damon ka. Sa sandaling ito, tumawag ang isang lalaking nakatayo sa likod ni Sina. Tumingin si Lance sa lalaking iyon, na mga 20 taong gulang, at ang kanyang kaharian ay umabot na sa yugto ng spiritual unity. Masasabi ni Lance sa kanyang nakatayong poster na ang lalaking ito ay may espesyal na damdamin para kay Sina. Biglang nagkaroon ng masamang impresyon si Lance sa kanya, kahit na ang isip ni Sina ay nasa hustong gulang na, ang kanyang hitsura ay katulad ng isang maliit na batang babae, ngunit nagawa niya ito sa maliliit na babae. Siyempre, hindi alam ni Lance kung gusto rin siya ng asawa ng kanyang guro o hindi, kaya hindi siya nagsalita at nagtanong na lang, "Sino ka?" Bumalik kay Senior Damon, Senior Chingfeng Liu, "Ito ang aking kapatid na angkan, si Braden." Ang kamay ng lalaking iyon ay umakay sa 18 o 19 na taong gulang na lalaki sa tabi niya at sinabi, "Oh." Si Lucy ay abala sa pagsasabing, "Master Damon, sila ang nakilala natin noong tayo ay nagsasanay, ngayon tayong lahat ay mabuting magkaibigan. Sige, akyat na tayo." Dinala ng kamay ni Lance ang lahat sa sahig ng lungsod. Ang 5 sa kanila ay labis na kinilig sa loob nang makita nila kung gaano kalakas si Lance, at pagkatapos na hindi siya makita ng mahigit 1 taon, lahat sila ay hindi makapaniwala na ito ang bata mula sa Flying Cloud Sect. Kung tutuusin, masyadong malaki ang pinagbago ni Lance. Una, ang kanyang katawan ay lumaki na para bang siya ay isang lalaki sa kanyang 20s, at pangalawa, ang kanyang aura ay parang napakalakas at malakas. "Kuya, paano ka nagbago ngayon?" tanong ni Harleen. Ngumiti si Lance, "Kinuha ko ang giant fruit. Sige, huwag na nating isipin iyon, sabihin mo sa amin, kung saan ba talaga kayo nagsasanay sa loob ng mahigit 1 taon, hindi mo man lang alam na nawasak ang Flying Cloud Sect." Master Damon, mula nang umalis kayo ni mismo sa Flying Cloud Sect 1 taon at kalahati na ang nakakaraan, naramdaman namin na ang Flying Cloud Sect ay hindi talaga kawili-wili. Pagkatapos ay sinabi mo sa amin na kailangan naming matutong maging independent, kaya nagpasya kaming pumunta sa Desolate Beast Forest. Pagkatapos noon, pumunta kami sa Skywolf Valley, sa Starry Sky Forest, at ilang iba pang mga lungsod, kaya nagligtas kami ng mahabang distansya, at nang bumalik kami sa Flying Cloud Sect, Day 1. Taon at 3 buwan na ang lumipas. 3 buwan na ang nakalilipas, nang bumalik kami sa Flying Cloud Sect, nalaman namin na ito ay naging guho. Pagkatapos ay bumalik kami sa Heavenly Jewel City at nakita namin na nagkalat din ito ng mga bangkay. Akala ko patay ka na. Kaya kailangan naming pumunta sa Pearl City para hanapin ka. 1718. Pula ang mga mata ni Harleen. Sinabi ni Lance, "Harleen, ang pamilyang Damon ay nawasak. Ngunit sa palagay ko ay hindi patay ang iyong ama, maliban sa, hindi ko alam kung saan siya nagtatago." "Kuya, tungkol saan ang lahat ng ito?" tanong ni Harleen. Sinabi ni Lance, "Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito." Sinabi ni Lance sa kanila ang buong kwento. Napagtanto nila na ang lahat ay dahil kay Lance. "Sige, tapos na, kaya huwag na nating masyadong isipin. Ibabalik ka namin ngayon sa Forces," sabi ni Lance. Sa sandaling iyon, ang lalaking tinatawag na Chingfeng Liu ay abala sa pagsasabing, "Senior Damon, aalisin mo na ba sila kaagad?" Si Chingfeng Liu ay medyo nababalisa, hindi pa siya nakakapagtapat ng maayos kay Sina. Tumingin si Lance kay Chingfeng Liu at sinabing, "Mayroon ka pa bang iba?" Ako. Si Chingfeng Liu ay tumingin kay Sina ng ilang beses na magkakasunod. Sinabi ni Lance, "Hindi mo siya gusto, hindi ba?" Gaya ng inaasahan, agad na tumalikod si Chingfeng Liu, hinawakan ang kamay ni Sina at sinabing, "Sina, kilala mo ba ako?"
Gusto kita, gusto talaga kita, matagal ko nang gustong sabihin ito. Hinugot ni Sina ang kamay ni Ching Feng Liu sa gulat at mukhang nanlumo. Kahit na si Sina ay isang maliit na babae sa labas, siya ay nasa hustong gulang na sa loob, at siya ay may asawa sa mortal na kaharian, kaya paano niya magugustuhan si Ching Feng Liu, isang binata sa kanyang 20s, na talagang maliit bata sa kanyang mga mata. Ching Feng, huwag kang ganyan. Sina, mahal na mahal kita, at ngayong kinukuha ka na ng iyong amo, natatakot ako na hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makita ka muli. Tama. Baka mabigla ka kung gaano kita kagusto, ang maturity mo at karunungan na nakaakit sa akin, bagamat bata ka pa, mas mature ka kay Harleen at Yushi, kaya mahal kita. Sabi ni Ching Feng Liu sa madamdaming paraan. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, hindi nakakagulat na may mukha siyang kumilos sa isang maliit na batang babae, kaya ang maturity ng asawa ng kanyang guro ang dahilan kung bakit hindi niya sinasadyang baliwalain ang hitsura nito at tretuhin siya bilang isang may sapat na gulang. Ching Feng, magkaibigan tayo, magkikita tayong muli. Hindi, Sina, ay. Nadama ni Ching Feng Liu na kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon ngayon, tiyak na hindi na siya magkakaroon ng anumang pakikipag-ugnayan kay Sina, dahil ngayon lang niya nakita na ang Panginoon ni Sina, si Lance, ay nagkaroon na. Mga mata na puno ng kataasan at hindi man lang tumingin sa kanya, kaya naramdaman niya na kung hindi siya aamin at hahayaan si Sina na manatili para sa kanya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. May iba pang gustong sabihin si Sina, sa oras na ito, inunahan siya ni Lance at sinabing, Ching Feng Liu, huwag mo nang isipin iyon, hindi mo siya karapat-dapat, kung ako sa iyo, sa halip na mag-isip pa. Isang babae dito na hindi karapat-dapat sa kanya, I'd bless her na makakahanap siya ng lalaking karapat-dapat para sa kanya in the future, understand? Ako. Si Ching Feng Liu ay labis na hindi nasisiyahan sa loob at sinabing, Senior Damon, hindi ikaw si Sina, paano mo malalaman na wala siyang nararamdaman para sa akin? You, parang hindi ka pa kumbinsido. Hehe. Huwag mong sabihin kung may nararamdaman siya sa'yo o wala, kahit meron siya, one word from me can make her have feelings for you, understand? Bueno, ididikit mo ba ito sa akin? Ano ang mali sa akin? Si Ching Feng Liu ay hindi kumbinsido at talagang nagsimulang magalit kay Lance, sa pag-aakalang maaaring higpitin ng iyong apprentice ang pagmamahal ng mga tao. Ang kapatid ng angkan sa tabi ni Ching Feng Liu, si Brayden ay nagsabi, Senior Damon, ang aming pamilyang Liu, isa kami sa pinakamalaking pamilya sa Triple C, medyo marami ka pang masasabi. Ano, nasa Triple C ang pamilya mong Liu ano? Nag-alinlangan si Lance kung mali ang narinig niya. Ang aking pamilyang Liu, ay isa rin sa pinakamalaking pamilya sa Triple C. Sabihin ng isang bagay na hindi mo gustong marinig, Senior Damon, ikaw ay nasa Yuanying stage kung mamatay ka, hindi natatakot na sabihin sa iyo iyon. Sa aking pamilyang Liu, mayroon kaming kaunting Yuanying stage, at medyo marami rin ang nasa yugto ng Exodus, at ang aking pamilyang Liu, mayroon din kaming malakas na mga tao sa yugto ng Exodus. Sabi ni Brayden. Tiningnan ni Lance ang dalawang poloka na ito sa ilalim ng balon at gustong tumawa ng kaunti, ngunit ayaw niya. Ang poloka sa ilalim ng balon ay isang poloka sa ilalim ng balon at sinabi nila na si Lance ay nasa infant stage. Sasabihin ba ni Lance sa kanila na maaaring maglakad si Lance sa 4 seas? O, hindi pa ba nila narinig ang tungkol dito, ang reputasyon ng Don? Totoo rin na mahigit isang taon na silang nag-training trip, kung saan nabalitaan nila ang malaking kaganapan na nangyari sa One Heavy Sea ngayong taon. I'm not bothering to talk to you guys, Sina, you can say it yourself, do you like this Ching Feng Liu? If you like him, I can agree to you guys being together. Sabi ni Lance habang nakatingin kay Sina. Master, hindi ka maaaring magseryoso, paano ko siya magkakagusto? Hindi na magalang si Sina, tutal, malinaw na sadya niya iyon, gusto pa rin siyang guluhin ni Ching Feng Liu, kaya kailangan niyang tumanggi ng walang awa. Ching Feng Liu, pasensya na, kaibigan lang ang trato ko sa iyo, salamat sa pag-aalaga sa akin. Tumanggi si Sina. Lungkot ang mukha ni Ching Feng Liu.
Ngumuso ang kapatid ng angkan ni Ching Feng Liu na si Brayden, "Kuya, kalimutan mo na, ikaw ang unang henyo ng Triple C, maaaring hindi pa siya karapat-dapat para sa iyo." Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Brayden, "Sina, pagsisisihan mo ito, baka hindi mo alam na ang lolo ni Ching Feng, ay isang malakas na tao sa yugto ng exaltation." Ah! Nanginginig si Sina, maging sina Harleen at Lucy ay medyo nagulat, hindi nila inaasahan na ang lolo ni Ching Feng Liu ay isang malakas na tao sa out-of-body stage. Nakita ni Brayden ang mga tingin ni na Harleen at Lucy at ngumuso, "Alam mo ba kung bakit hindi namin sinabi sa iyo kanina na ang lolo ni Ching Feng ay isang taong malakas sa yugto ng exaltation? Iyon ay dahil, sinabi ni Ching Feng na gusto kanyang akitin sa pamamagitan ng kanyang kagandahan, at hindi dahil sa kanyang lolo." Humagalpak ng tawa si Lance, "Medyo nalilito ako, ano ang ibig sabihin ng pagsisikap na akitin ka sa bisa ng kanyang alindog, at hindi dahil sa kanyang lolo? Huwag kang magpanggap, kung alam mo na ang lolo ni Ching Feng ay nasa out of the loop stage, natatakot akong maaprubahan mo ang iyong apprentice na kasama si Ching Feng. Magiging masaya ka kung mayroon kang out of the loop stage person para gabayan ka, pinaalala ko lang sa iyo na ang aking pamilya, kahit na out of the loop stage, ngunit sa kasamaang palad ay hindi mo ito pinahahalagahan, at ngayon ay nawala ang iyong pagkakataon sa walang kabuluhan." Sa paghanga ng kanyang lolo kay Ching Feng, ang pagkakaroon ng kanyang lolo na tagapayo at gabay ay isang bagay na sigurado. Nakakaawa, walang silbi na pagsisihan ito ngayon. Si Ching Feng Liu ay abala sa pagsasabing, "Sige, Bai Qiang, itigil mo na." Sa ngayon, gusto talaga ni Lance na barilin hanggang mamatay ang kanyang lolo, si Nima, isang polaka sa ilalim ng balon, iniisip kung gaano kahanga-hanga ang exaltation stage, at nagpapakitang gilas pa rin sa harap ni Lance, lingid sa kanyang kaalaman, si Lance. Hindi man lang alam kung ilang yugto ng kadakilaan ang nabaril niya hanggang sa mamatay. Sa loob-loob na sinabi ni Lucy, sa labas ng trick stage, "Ang tatay ko ay wala rin sa trick stage, sayang. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung ano ang kaharian ni Lance ngayon, lahat sila ay hindi namamalayan na naniniwala na si Lance ay halos marami ng sanggol at maging sa yugto ng spiritual harmony, pagkatapos ng lahat, walang naniniwala na si Lance ay maaaring umakyat sa yugto ng kataas-taasan. Sa isang taon o higit pa. "Kuya, alis na tayo, balik sa Triple C, marami pang dilag na mahuhulog." Gayunpaman, sinabi ni Ching Feng Liu, "Sina, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Bumalik ka sa aking pamilya kasama ako, at sigurado akong mababago mo ang iyong impresyon sa akin kapag pumunta ka sa aking pamilya, okay?" Tumanggi si Sina, "Hindi na kailangan." Sa sandaling iyon, sinabi ni Lance, "Bakit hindi? Hindi pa rin ako nakapunta sa Triple C, kaya anong masama kung pumunta doon minsan, kaya bakit hindi bisitahin ang kanyang pamilya?" Ah! Nagulat si Sina, nalilitong tumingin sina Harleen at Lucy kay Lance, narinig ba talaga ni Lance na wala sa kahon ang kanyang lolo? Iyon Brayden isang pagsabog ng paghamak, sa parehong oras ang puso ay napakamapagmataas, isang out-of-the-box stage, hindi naaakit sa kamatayan mo, sinabi lang hindi karapat-dapat, ngayon ay sariling mukha ito. 1719. Brother, hanggat nagsusumikap ka, maaari ka ring maging exaltation, hindi na kailangang pumunta sa pamilya ni Ching Feng Liu at hayaan silang pagtawanan ka. Si Harleen ay abala sa pagpapayo. Sinabi ni Lance, "Ano ang alam mo, sundan mo lang akong mabuti." Pagkasabi nito, sinabi ni Lance kay Ching Feng Liu, "Humanda ka, susundan kita sa Triple C." Mabuti. Tuwang-tuwa si Ching Feng Liu, bagamat hinamak din ni Ching Feng Liu ang mga taong tulad ni Lance sa loob, hanggat maaari siyang magkaroon ng pagkakataon kay Sina, na nagmamalasakit sa kanya. Ang mga tingin ni Brayden ay puno ng paghamak habang tinitingnan niya si Lance, pagkatapos ay ibinuga ang kanyang dibdib habang nakataas at ipinagmamalaki ang kanyang ulo. May iba pang gustong sabihin si Sina, ngunit wala na siyang ibang sinabi, marahil, talagang kailangan ni Lance ang patnubay ng isang malakas na tao sa yugto ng exaltation sa sandaling iyon, kung iyon ang kaso, handa siyang tuparin si Lance. Sumunod ka sa akin.
Pinangunahan ni Ching Fenglio ang daan patungo sa teleportation hall ng unang dagat, pagkatapos ay pinalamanan ng mga spirit stone upang simulan ang teleportation device, kaya lang, si Ching Fenglio ay gumugol ng napakaraming pang-apat na klase ng mga spirit stone, ang kanyang puso ay walang katumbas na kirot. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Triple C. Ito ang Triple C natin, ngunit wala kang pagkakakilanlan ng Triple C, kaya kailangan kong kumuha ng pansamantalang lisensya, kaya hintayin mo ako dito. Agad na lumabas si Ching Fenglio para kumuha muna ng pansamantalang card. Hindi nagtagal, lumabas ang lahat sa teleportation hall ng Triple C. Tiningnan ni Lance ang malaking lungsod ng Triple C, ito ay katulad ng Four Seas, ngunit ang aura ay hindi kasing kapal ng Four Seas. Hindi malayo ang pamilya ko, tara na. Tumingin ang mga mata ni Ching Fenglio kay Sina at tuwang-tuwang sinabi. Sinabi ni Lance, pagdating mo sa iyong pamilya, tawagan muna ang iyong lolo upang salubungin siya. Bagamat naiinis si Ching Fenglio, tumango siya para sa kapakanan ni Sina, syempre, Senior Lance, sundan mo ako. Hindi nagtagal, dumating ito sa pamilya ni Ching Fenglio. Sinabi ni Ching Fenglio na puno ng pagmamalaki, ito ang aking pamilya, huwag mag-atubiling maghintay kayo dito sandali, pupuntahan ko ang aking lolo na lumabas. Pagkasabi nito, agad na hinanap ni Ching Fenglio ang kanyang lolo. Ang apat na Lance ay naghihintay sa isang bulwagan. Si Harleen, Sina, at Lucy ay pawang hindi mapakali at sabik na umalis. Master Damon, sa totoo lang hindi kita naiintindihan, dati kang isang walang batas at galit na tao sa aking impresyon, bakit ngayon ay handa ka nang gawin ang lahat upang makilala ang isang out-of-body stage? Pinutol ni Lance si Lucy at sinabing, huwag ka lang mag-abala, isipin mo na lang na isang paglalakbay, tutal, hindi ka pa nakakapunta sa Triple C. Napabuntong hininga si Lucy, nagbago na si Master Damon, wala na siya sa dating galit na kilos niya, yumoko para sa 5 dowmy. Dumating si Ching Fenglio sa isang malaking patio. Lolo, nakabalik na po ako. Ching Feng, bumalik ka na, ano ang napala mo sa paglalakbay na ito sa loob ng mahigit 1 taon? Lolo, syempre may mapapala, pero lolo, may ipapakiusap ako sa iyo ngayon. Nagmamakaawa sa akin pagbalik mo, sabihin mo sa akin, ano yon? Lolo, nakilala ko ang isang babae noong nagsasanay ako sa labas, nagustuhan ko siya, ngunit hindi niya ako gusto at sinabi ng kanyang amo na hindi ako sapat para sa kanya. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Brayden tungkol sa pagkakaroon ng out-of-body grandfather, use, and that girl's master suddenly changed his attitude towards me, and I invited them to come to our family. And he even agreed without even thinking about it. At pagdating mo sa Triple C, hiniling mong bisitahin ka. Kinamumuhian ko talaga ang mga ganyang tao. Ngumuso ang lolo ni Ching Fenglio. Oo lolo, hinahamak ko rin ang mga ganyang tao, ngunit gusto ko ang kanyang alagad, kaya wala akong ibang magagawa kundi ang isama siya. Lolo, maaari mo bang gawin sa akin ang pabor na ito, lumabas ka at makita ang mga kaibigan ko. Nakakainsulto talaga sa status ko na makakilala ako ng mga ganyan. Lolo, just do it for me. I liked that girl's master before and he really said I wasn't good enough for her, I'm very upset. Talagang sinabi mo na hindi ka karapat-dapat sa kanyang alagad, at ngayon ay dinilaan mo ang iyong mukha, sige, tingnan mo. Masayang isinama ni Ching Fenglio ang kanyang lolo at nagtungo sa bulwagan na iyon. Silang apat, si Lance, ay tahimik na nakaupo sa bulwagan, walang nagsasalita, dahil iniisip ni Lucy, Harleen at ng iba pa na si Lance ay naging mersenaryo at walang sariling personalidad, kaya ang kapaligiran ay medyo awkward saglit. Hindi nagtagal, pumasok si Ching Fenglio at isang matandang lalaki mula sa pintuan. Sabi ni Ching Fenglio na may nasasabik na mukha, lahat, paumanhin sa mahinang hospitality, pinaghintay kita ng matagal, nandito na ang lolo ko. Agad na tumingin si Lance at ang mga babae sa matandang lalaki na pumasok. Bahagyang ngumiti si Lance, akala ko kung gaano kalaki ang toro, ngunit ito pala ay pangalawang yugto lamang ng kadakilaan.
Ang ikalawang yugto ng kadakilaan ay kasing mahina ng langgam sa paningin ni Lance, isang tao sa ikasyam na yugto. Ng kadakilaan, itinuring ni Lance na ang isang daliri ay maaaring pindutin siya hanggang sa mamatay. Si Qingfeng Liu ay abalang nagpakilala, Lolo, ito si Sina, ito ay si Lucy, at ito ay si Harleen, silang tatlo ay nagsasanay sa amin sa loob ng mahigit isang taon, at lahat kami ay mabuting magkaibigan. Ito nga pala ay ang Panginoon ni Sina, tinatawag na Tang, Senior Damon. Gustong ipakilala ni Qingfeng Liu si Lance, ngunit, biglang, hindi niya maalala ang pangalan ni Lance, alam niya lang na Tang ang kanyang apelyido. Ang lolo ni Qingfeng Liu, na ngayon ay walang kurap na nakatingin kay Lance, ay nalilito sa loob, mukhang pamilyar ang taong ito, pakiramdam ko ay nakita ko na siya kung saan. Lolo, lolo, lolo. Ilang beses sumigaw si Qingfeng Liu, ngunit hindi pa nagre-react ang kanyang lolo. Hindi dahil matutulala ang lolo ni Qingfeng Liu, ngunit naramdaman niyang pamilyar si Lance, at mayroon siyang intuition sa loob niya na ito ay isang taong hindi niya kayang masaktan at nakita na niya noon. Makalipas ang ilang segundo, naalala ng lolo ni Qingfeng Liu. Nagbago ang mukha ng lolo ni Qingfeng Liu, naalala niya, ito ay isang napakainit na karakter sa panahong ito, ang kanyang pangalan ay Lance, siya ang taong naglipol ng dalawang malalaking pamilya sa apat na dagat, natural na ang apat na dagat. Kumalat sa tatlong dagat, nakita na ni Qingfeng Liu ang larawan ni Lance noon, ito ang larawang inilabas noong ang pamilya Ning ng Four Seas ay nangangaso kay Lance, maraming sa Three Seas ang mayroon nito. Ang lolo ni Qingfeng Liu ay medyo hindi makapaniwala na ang maalamat na figure ay lilito sa kanyang tahanan. Sa sandaling iyon, pumasok si Brayden mula sa pintuan at sinabi kay Lance, "Hoy, Senior Damon, natatakot ka bang tanga?" Ito ang lolo ni Qingfeng, isang out-of-body stage powerhouse, ayaw mo bang bisitahin mo siya? Huwag ka ng sumamba. Bahagyang ngumiti si Lance, bakas ng pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Nakita ni Brayden na si Lance ay hindi nagmamadaling lumuhad para magbigay galang at sinabi ng Senior Damon, takot ka ba talaga? Kapag nakita mo ang ninuno ng aking pamilya, lumuhad ka kaagad. Walang pakialam na sinabi ni Lance, bibigyan kita ng 3 segundo para lumuhad sa harap ko at humingi ng awa, kung hindi, mamatay ka. Malakas na sinabi ni Brayden, pinangalan ng Tang, ayaw mo. 1720 pounds. Hindi pa natapos ni Brayden ang kanyang pangungusap nang lumuhad ang lolo ni Qingfeng Liu. Lolo, ano pong ginagawa niyo? Matandang ninuno. Nagulat din si Brayden nang makitang lumuhad si Lolo Qingfeng Liu. Sina Harleen, Lucy, at Sina ay lahat ay tumingin kay Lance nang may pagtataka. Tanging ang lolo ni Qingfeng Liu lamang ang lumuhad at nagsabi, hindi ko alam kung gaano kabilis ang pagmamaneho ni Senior Damon sa itaas, ngunit sana ay maging mabait si Senior Damon upang maligtas ang ating pamilya Liu. Bang! Ang lolo ni Qingfeng Liu ay paulit-ulit na yumuko ng ilang beses. Lolo, ikaw. Lumuhad ka. Lolo, lumuhad ka. Sigaw ng lolo ni Qingfeng Liu, walang emosyon ang boses niya, na para bang nasa panganib siya. Dahil alam ng lolo ni Qingfeng Liu na nilipol ni Lance ang dalawang pamilya sa Four Seas, hindi pa banggitin ang Three Seas, at kung hindi siya mag-iingat ngayon, wala na ang pamilya. Nakita ni Qingfeng Liu ang mukha ng kanyang lolo na sobrang nakakatakot at natarante sa unang pagkakataon sa kasaysayan, kaya natarante rin siya at lumuhad. Tumingin ang lolo ni Qingfeng Liu kay Brayden at sumigaw, Brayden, bakit hindi ka lumuhad at yumuko kay Senior Damon? Lolo, ako po. Kung hindi ka lumuhad, babarilan kita hanggang sa mamatay. Sigaw ng lolo ni Qingfeng Liu. Napatulala si Brayden nang makita niya kung gaano kabangges ang hitsura ng matandang ninuno, ang dating ninuno ay mabait sa kanya, pagkatapos ay kasing bangis niya ngayon, nagbanta siyang babarilan siya hanggang mamatay. Agad na itinaas ng lolo ni Qingfeng Liu ang kanyang palad. Huwag, luluhod ako. Natarante si Brayden at lumuhod, sa loob-loob na bumubulusok, baliw talaga ang matandang ninuno. Harleen, Lucy, Sina, lahat ay mukhang nalilito sa sandaling ito, anong uri ng tao si Lance,
na isang salita lang ang sinabi mula pa noong una, at tinakot ang isang tao na parang isang malaking kaaway ng isang out of the may-ari ng pamilya ng kahon. Sa sandaling ito, silang tatlo ay nagbago ng kanilang mga naunang iniisip, ngayon lang sila nagrereklamo na si Lance ay hindi na galit tulad ng dati, at kahit na hindi gaanong masigla. Gayunpaman, ngayong nakita nila si Lolo Ching Feng Liu, na nanginginig sa kanyang mga tuhod, napagtanto nilang mali sila, si Lance ay siya pa rin ang Lance na dating nasa Feyon sect. Dahan daw ang itinaas ni Lance ang tasa ng tsaa na inihain ng kasambahay at dahan-dahan itong ininom muli, pagkatapos ay ibinaba ito at sinabing, "Ano ang pangalan mo?" Kinakabahang sumagot si Lolo Ching Feng Liu, bumalik sa Senior Daimon, ang nakababatang henerasyon ay tinatawag na Liu Lastchong. Sinabi ni Lance, "Liu Lastchong, apo mo si Ching Feng Liu." "Oo. Ano sa tingin mo ang apo mo na sumusubok na habulin ang apprentice ko?" "Patawarin ang nakatatanda upang buksan ang biyaya, ang aking apo ay may mga mata ngunit walang perlas, hindi alam ang mataas na lupa, walang kabuluhan na nagnanais na lumipad sa sanga at maging isang phoenix, nasaktan ng maayos, talaga." Sa tingin mo, kapaki-pakinabang ang isang pangungusap ng nasaktan. Malamig na pawi si Lolo Ching Feng Liu, "Ulong, ano ang kailangang hilingin ni Senior Daimon, mangyaring ipahayag ito, huwag hampasin ang aking pamilya Fine. Hindi ko kayang hagupitin ang pamilya mo, kailangan mo lang barilin si Brayden, Ching Feng Liu, at silang dalawa hanggang sa mamatay on the spot." Nanginginig ang katawan ng lolo ni Ching Feng Liu. Si Ching Feng Liu at Brayden ay parehong hanggal. "Lolo! Lolo! Manahimik ka!" Sigaw ng lolo ni Ching Feng Liu, na parang gumagawa siya ng desisyon. Sinabi ni Lance, "Patayin, gusto mo bang bigyan kita ng limitasyon sa oras?" "Senior Daimon, pinatay ko ba talaga silang dalawa, at ikaw?" "Oo. Iiwan ko ang pamilya mo." "Mabuti." Kinagat ng lolo ni Ching Feng Liu ang kanyang mga ngipin, tumingin kina Ching Feng Liu at Brayden at sinabing, "Ching Feng, Bai Cheng, para sa kapakanan ng pamilya, kailangan kong gawin ito, sana maintindihan mo." "Lolo, bakit?" Sigaw ni Ching Feng Liu, papatayin siya ng kanyang lolo na mahal niya, anong klaseng tao si Lance? Umiyak si Brayden, "Lolo, hindi ako kumbinsido. Si Lance kung sino siya, bakit takot na takot ka sa kanya, Yuanying stage lang siya Ang lolo ni Ching Feng Liu ay nakakatawang sinabi, "Yuanying stage, salamat sa pagsasabi mo nito, Senior Daimon, sa Forces ay nalipol na lahat ang dalawang pamilya, ang pamilya Ning, Yus, sa Forces. Kayong dalawang walang kwentang tao, talagang pinukaw ninyo si Senior Daimon na guluhin ako, ikaw, karapat-dapat na mamatay." Ang mga mata ng lolo ni Ching Feng Liu ay hindi maihahambing na komplikado. "Ano? Ang pamilya ng apat na dagat?" Natigilan sina Brayden at Ching Feng Liu, paano ito magiging posible, kung totoo ito, kung gayon ang pamilyang Liu ng triplesi nila ay maaaring mapuksa sa pamamagitan ng pag-angat ng kamay. Harlin Lucicina, silang tatlo ay nabigla, nilipol ni Lance ang dalawang pamilya sa Forces, oh my God. Papatayin na sana ng lolo ni Ching Feng Liu sina Ching Feng Liu at Brayden nang sabihin ni Lance, "Sige, bilangin natin silang swerte sa pagkakataong ito at iligtas sila ng isang beses." Tuwang-tuwa ang lolo ni Ching Feng Liu at natarantang sinabi, "Hindi pa rin kayo nakaluhod, nagpapasalamat kay Senior Daimon sa hindi pagpatay sa kanila." Salamat kay Senior Daimon sa biyaya ng hindi pagpatay. Natarante sina Ching Feng Liu at Brayden at lumuhod. Si Lance ay lumabas ng bulwagan ng hindi lumilingon. Agad na sumunod ang tatlong tauhan ni Harlin hanggang sa makalayo na si Lance at ang iba pa, pagkatapos ay naglakas loob silang iangat ang kanilang mga ulo at umupo sa sahig. "Kuya, ikaw. Master Daimon. Dibisyon. Sige, alam kong marami kayong gustong itanong sa akin, magtanong ulit tayo pagbalik natin sa Forces. Tama, Lucy, this time pagbalik natin sa Forces, maliligtas na ang mga magulang mo. Ngayon na nasa harap ko ang pamilya mong Levi, Lance, natatakot ako na hindi ka maglalakas loob na umutot." "Salamat, Master Daimon." Tuwang-tuwang sabi ni Lucy.
Hindi ko akalain na may iligtas ni Lance ang kanyang mga magulang at kamag-anak ng ganoon kabilis at Year-Ocon ang kanyang buong pamilya. Umalis si Lance sa Triple C at bumalik sa Forces, ngayon lang sa Triple C, ngunit para lamang takutin si Ching Feng Liu at ang iba pa, gusto niya silang patayin, ngunit nagsasanay sila kasama si Harleen at ang iba pa. Sa loob ng isang taon, tinuring silang magkaibigan, kaya sa huli, iniligtas niya ang kanilang mga buhay. Kuya, anong klaseng lakas ang mayroon ka ngayon? Nilipol mo talaga ang dalawang pamilya ng 4 na dagat. Tanong ni Harleen. Sa madaling salita, ang Forces, maaari ka ring maglakad sa kabila ng dagat. Sabi ni Lance. Nagulat si Lucy at ang iba pa, kahit sila ay nakakalakad ng paalang sa Forces, gaano kaya iyon kalakas? Si Lucy ay mula sa Forces Lu family, kaya mas alam niya kung ano ang konsepto ng pagiging marunong maglakad. Paalang sa 4 na dagat ay, Master Damon, sobra kitang sinasamba. Nagningning ang mga mata ni Lucy habang nakatingin kay Lance, napakagwapo at makapangyarihan, nanumpa si Lucy na hinding-hindi siya makakahanap ng taong kasing perpekto ni Lance sa mundong ito. Walang imek si Lance. Hindi nagtagal, nakarating kami sa Forces. Ihahatid ko muna kayo para makipagkita kay Talia, pagkatapos ay pumunta sa Lu family. Manam. Abala na tumango si Lucy. Dumating si Lance sa inat kumatok sa pinto. Hindi nagtagal, isang maalikabok na Talia ang nagbukas ng pinto. Lance, sa wakas nakabalik ka na. Sabi ni Talia nang makita niya si Lance, pagkatapos ay ngumiti kay Harleen at sa iba pa, sa wakas dumating ka na, sa palagay ko nahirapan si Lance na hanapin ka. Kalahating araw lang din kaming nagkita ni Damon.